Good morning mga boss! Noong isang araw ating natuklasan ang level up ng mga Pilipino pagdating sa larangan ng siyensya. Nalaman natin na ang mga mikrobyong nagdadala ng sakit na maaring makuha sa pagkain ay mas mabilis nang masusuri. Kaya naman ngayon para sa ating Tuklas Pinas, Tuklas Siyensya. Naririto, sa Los Baños, Laguna ang ekspertong aming nakapanayam pagdating sa mga pag-aaral tungkol sa mga hayop. Molecular diagnosis sa paghahayupan at mga alagaing hayop. Ito ang naging focus sa pag-aaral ng ating eksperto. Dahil sa pag-aaral na ito, another level up na naman para sa mga Pilipino. Ang mga hayop sa ating paligid, nakatutuwang pagmasdan, gandang katangi-tangi, may karakter na kamangha-mangha, may maamo, mabangis, at iba halos walang pakialam sa kanyang kapaligiran. Partikular sa mga hayop na ating maaaring alagaan sa bahay. Aso, pusa, ilan lamang ito sa mga hayop na nagdadala ng ngiti sa ating mukha. Ngunit lingid sa ating kaalaman, ang mga hayop na ito ay may posibilidad na panggalingan ng sakit na nakakahawa sa mga tao. Ayon sa ating eksperto, may mga sakit o bakterya silang nakita sa ilan sa lugar sa Pilipinas at mga hayop ang sinasabing carrier o tagadala ng sakit na ito. The things that I discovered with my research is that there are some places wherein they have this presence of disease, no? Which was never reported yet in my research dun sa Kansura. Yung asura is actually caused by a blood parasite. Ang tawag dun ay Trypanosoma colibansai. So sa atin, sa ating layman's term, ang tawag dun ay bayawa. Simply because yung clinical signs noon ay nagkakaroon siya ng parang edema dito, no? So parang nagtutubig dito sa may abdomen. So mukha siyang mayroong bayawak dito. Okay? So yung aming study doon sa Conquirino, particularly, it's the first molecular data ng Trypanosoma colibansai infection doon sa cattle. Bukod sa kanilang pag-aaral, nalaman nila na ang mga kahayupan sa lugar na ito ay nagtataglay ng isa pang mikrobyo o bakterya na tinatawag na Anaplasma. Ito ay sinasabing sakit na nakailalim sa national importance. Ibig sabihin, ito ay dapat bantayang maigi dahil maaari itong magdala ng matinding sakit sa mga kukonsumo ng pagkain na nagtataglay ng sakit na ito. Maging sa ilang pag-aaral nila sa iba't ibang parte ng bansa, kanila ring nalaman na ang mga mababangis o mailap na hayop tulad ng paniki ay maaaring tagadala ng bakterya. Yung aming research na Salmonella dun sa Philippine bats, that's the first also. Okay, so we were able to show na yung mga bats pala ay carrier of Salmonella. Alam naman natin na yung Salmonella, lahat yan ay pathogenic yung kanyang species. Ibig sabihin, pwede siya mag-infect noong tao. Ang mga alagang hayop tulad ng aso, mayroon ding pag-aaral na ang sakit na maaari nilang makuha ay maaari ring makahawa sa tao. We did some study on Ehrlichia. Well, itong Ehrlichia na to, it is one of the important disease ng mga panong aso. Kasi the dogs can die. And there are species which can also infect humans. So yung dati yung Ehrlichia canis was thought to infect humans. So mayroong ko report, no? Pero hindi yun progress. Pero yung iba, yung iwingi species tsaka Concha afensis, pwede silang mag-infect. Kapag ang Ehrlichia ay napabayaan, magreresulta ito ng pagdurugo at madalas na pagkakasakit ng isang aso. Mapapansin ang pagkatamlay at kawalan ng gana sa pagkain. Upang malaman kung ang isang hayop ay nagtataglay ng bakterya na dala ay sakit, may ilang paraan upang malaman ito.
Natitingnan mo muna yung yung hayop. Meron tayong tinatawag na physical examination. So visual 'yon. Titignan mo muna ano ba, payat ba, o tapos meron bang ibang clinical signs, nagkakaroon ba ng muscle weakness, nangangayayat ba in spite of a good appetite. Yan yung mga gano'n, no? Or yun, yung mga ganong klaseng sintomas mo na titignan mo. Tapos meron din tayong next step yun yung laboratory. So we have to examine kung yung mga blood values niya ba, yan, yung mga iba pang biochemical test. That would tell whether normal ba or abnormal yung mga values niya. Okay? Tapos concurrent to that, well, in our case, dun sa blood, no, we also perform blood parasite examination. So, titignan natin yung blood. Meron bang nakatira doon? Okay? So, meron dong abnormalities. Okay? So, yun. Then, after that, kapag mayroong nakita, after performing a parasitological exam, we need to confirm. It's okay na hanggang genus level. Okay, pwede natin sabihin, nako, infected to ng Trypanosoma. But it would be much better kung masabi mo kung anong species siya. That's why we perform some confirmatory tests. And we do that using molecular techniques. Para naman sa mga nais maging katulad ng ating sayantipiko, ito ang kanyang mensahe. Sa mga young blood na katulad ko, okay, just be persistent. It mean na kung kulang kayo ng gamit sa inyong lab, hindi na kayo pwedeng mag-research. So I would suggest innovate. No? So, alam ko magaling naman ang Pinoy dyan. So kung merong bagay na wala tayo, innovate and then do your research. Ang kabatirang ito ay napakahalaga dahil sa impormasyon at pag-aaral na ating nalaman. Pati pala ang mga alaga nating hayop o mga mababangis na hayop ay makapagdadala ng isang nakapipinsalang sakit sa tayo ay mag-ingat, maging mapanuri upang kaligtasay sa ating manatili. Abangan sa susunod na kabanata ng Tuklas Pinas, Tuklas Yansya. Isa na namang kabatirang dapat malaman ang ating babantayan at handog yan ng isang eksperto na ating makakapanayam.